still watching The Working President. Barangay Empowerment. Yan ang isang matibay na instrumento para sa kaunlaran. Ang paglalagay ng mga programang pangkabuhayan sa grassroots ng ating pamayanan. Anti-poverty program at bayanihan, yan ang aming ihatid sa inyo sa 2 thumbs up na performance ng mga taga Davao del Norte sa Approve. Seguridad sa pagkain ang numero 1 isinusulong ngayon ng pamahalaan, bunga ng global food crisis. Pagkain sa bawat mesa ang nais si Pangulong Arroyo para sa pamilyang Pilipino. Pero katulad ng paniwala ng karamihan, dito kaya ng gobyerno lamang. Kailangang tulong-tulong, kailangang magbayanihan. Dito sa ikalawang distrito ng Davao del Norte, nasumpungan naming alamin ng isang anti-poverty program na ipinapatupad dito, ang Barangayanihan. Isang programang direktang napapakinabangan ng mga mamamayan mula sa 5 bayang nasasakop nito, ang Panabo City, Island Garden City of Samal, Santo Tomas, Carmen at B.E. Duhali. Nakapasok ako last year, continue pa rin namin yung Barangay Una program. Pero pinalitan namin ang Barangayanihan because gusto ko mangyari, hindi na yung masanay mga tao, hingi lang ng hingi, tapos wala na. Pag naubos, whatever they ask for, babalik na naman, hihingi. So, sabi namin, Barangayanihan, para mabalik yung bayanihan, yung tradisyon ng mga Pilipino. Di ba, dati, maski na saan ka pumunta, may makita ka, nagkakargahan ng mga bahay, naglilipat, nagtutulungan talaga. Ngayon, medyo nagsasarili na lang lahat eh. Hindi na, each area parang hindi na nagtutulungan masyado, kanya-kanya lang gawa. So, sinusubukan namin ibalik yung mga old Philippine traditions talaga. Kung may gulayang bayan si Pangulong Gloria, may gulayan sa barangay naman dito sa Davao del Norte. Mula sa bawat butong itinatanim, namumulaklak ang pag-asa para sa maayos na kabuhayan, sa likod bahay man o sa bakura ng kapitan. Gaya dito, itong vegetable seed, yung sa kay ma'am na gulayan, yung sa presidente, no? Nag-distribute kami nito, and ito na yung lumabas, at least sa isang barangay. Ang buong municipality of Carmen, binigyan namin, dito namin binigay lahat ng seeds, nag-distribute kami sa lahat ng barangay. Yung iba, ang ginawa is bahay-bahay, binigyan ng mga tao, backyard na gardens. Yung ibang barangay, ganito. Ito yung sa may barangay hall nila, naggawa ng para garden nila, tapos binibenta nila sa mga tao. And sa palengke, may konting kita yung barangay mismo. Dito sa gulayan sa barangay sa bayan ng Carmen, umaabot lamang sa 5 piso ang bawat piraso ng upo. Gayon din sa talong, ampalaya at sili. Malaking katipiran kumpara sa halaga ng mga ito sa pamilihan. Sa lahat ng ibinigay ni Congressman, lalo na kay Madam President, nagpapasalamat kami sa kanila na binigyan nila kami ng gulay, yung mga seeds na ibinigay sa amin. Din mayroon pang mga tao na membro namin na binigyan din nila. Hindi lang ito na nakikita natin ngayon, mayroon pang iba sa mga member namin sa barangay. So kami lahat dito sa Barangay Mabuhay, nagpapasalamat kami, malaking pagpapasalamat namin sa kanila. Kasi kung wala sila, siguro ngayon palaging mahirap kami. At sa tulad ni Kapitan Jerry at ng mga taga-barangay Mabuhay na nakikinabang na sa programang ito, patuloy nilang hinihikayat ang ating mga kababayan na tularan ang kanilang nasimulan. Para sa mga sa mga barangay na dito sa Mindanao, sa lahat ng mga barangay, punong barangay, siguro mas maganda siguro na mag-umpisa na
ngayon, kagaya ng ginawa namin, na magtanim na tayo ng gulay. Kasi sa panahon ngayon, dulot ng krisis, malaking tulong ito. Sabi ko nga kaganina, more or less 40 to 50% sa budget natin ay nasisib natin. So, sa lahat ng, para sa lahat, kung pwede lang, magtanim na tayo ngayon. Nitong kasalukuyang taon, sinubok tayo ng usapin ukol sa rice shortage. Nagmahal ang presyo ng commercial rice at karamihan ay umasa na lamang sa supply ng bigas mula sa National Food Authority o NFA. Umabot pa nga sa halagang 50 pesos kada kilo ng bigas dito sa Mindanao at 35 naman pataas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit dito sa ikalawang distrito ng Davao del Norte, epektibo ang isinusulong na programa ng PALGU o ang Palay Marketing Assistance of Legislators and LGUs. Mula sa bayanihang gawain ni Congressman Lagdameo ng mga kooperatiba at National Food Authority, napanatili nilang mataas ang presyo ng palay na tutusto sa pangailangan ng mga magsasaka, kasabay ang pagbaba ng commercial rice sa merkado. Yung ginawa namin, nag-a-assist kami sa NFA sa buying nila sa mga farmers. So, meron subsidy per kilo, lumalabas parang 4 pesos per kilo subsidy. So, pagbili imbes na kung yung presyo ngayon, pagbili sa mga farmer is 15 pesos, nagiging 19 yung nakukuha nila because may dagdag kami, di ba? That way, hindi na sila pwede rin magsabi na, kasi hirap, yung kita, ganito lang, hindi nila ma-improve yung mga farm nila. Yung nangyari dito, at least dito sa District 2, mukhang maganda naman yung harvest, lalo na malaking tulong nga yung subsidy na nabigay namin. Nag-improve yung mga farms. So, yung sinasabi nila may shortage dito sa Del Norte, wala naman talaga. Stabilize kasi ang presyo ng palay dito sa district o sa buong Del Norte dahil sa nagiging gauge nila ang presyo ng NFA. Ang traders hindi pwedeng bumaba doon sa presyo na wala nang magbibinta sa kanila. So the farmers now are parang medyo may pag-asa na sila na makapundo ng palay with NFA dahil medyo makabili naman din sila doon sa areas nila. So ang mga farmers na finance ng mga co-ops hindi na pupunta sa mga traders. So they will have to, of course, with the assistance, strong support of the Congressional Office. Higit na masaya sa programang ito ang mga farmers cooperative dahil sa iba't ibang assistance na ibinibigay sa kanila ng PALGU at NFA.